Alam nyo ba na ang mga lalaki, kapag yan ay may natipuhan na babae, gagawa at gagawa yan ng paraan para makipagkilala sa iyo. Pero, hello guys. So, ang topic natin for today, ladies, ito ang gawin nyo para maging ligawin kayo ng lalaki. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin ang video na ito. So, without further ado, so, eto, ating aalamin ang mga dapat mong gawin para maging ligawin ka, para ma-attract sa'yo ang mga lalaki. Number 1, eto yung practice self-care. Wow! Ano nga ba ang self-care? Medyo malawak ang sakop nito. So, example na lang, sa iyong itsura. So kapag itsura ang usapan, andyan na yung face value or yung magandang mukha mo. Andyan na yung pananamit mo. Andyan na yung physical na katawan mo. So ayan po ang dapat mong bigyang pansin, bigyang halaga, i-improve mo, i-upgrade mo, o di ba? So umpisahan muna natin sa itsura mo, o di ba? Tulad ng paulit-ulit kong sinasabi, kaming mga lalaki ay mga visual na nilalang. So ang nakikita namin, diyan bumabase kung attracted ba kami or hindi sa isang babae. Dapat maging aware ka na talagang lahat tayo, babae man or lalaki, ay talagang mahalaga yung mukha natin pagdating sa attraction. Kaya kapag binibigyan mong pansin, yung mukha mo, yung pagiging maaliwalas, pagiging makinis, pagiging malinis ng iyong mukha, malaki ang impact niyan sa attraction sa opposite sex. Ganon din sa iyong katawan. Gusto mong maging kaakit-akit sa paningin ng mga lalaki, dapat maging fit ka. Huwag kang magpabaya at sobrang hayaan na sobrang maging malaki ka. Kasi ang pagiging mabigat at malaki, real talk lang tayo, ay medyo nakakabawas ng attraction sa mga lalaki. So dapat maging masipag ka, dapat desidido ka, may disiplina ka, maging consistent ka sa ginagawa mo para maging kaakit-akit ang pangangatawan mo, maging fit ka. Okay? At ito rin, sa mga pananamit mo, dapat alam mo kung ano yung mga damit na nababagay sa'yo, kung saan mas na-enhance ang itsura mo. So ayan po, yung self-care na yan, para rin sa sarili mo yan, at para rin maka-attract ng mga kalalakihan. So ayan po, ang number 1. Number 2, ito yung display confidence. Ito yung parang napakahirap gawin, di ba? Lalong-lalo na sa mga babae, talagang napaka-conscious niyan sa mga sarili nyo, di ba? Aminin, talagang matagal yan na nag-aayos. Ikot ng ikot yan sa salamin, di ba? Parang may kulang lagi, parang hindi tama, parang hindi maayos. Ang sikreto dyan para mas lumabas yung magandang presentation sa iyong sarili, sa iyong pakikitungo sa ibang tao, dapat yan ang i-improve mo, yung confidence mo. Actually, more on sa mindset yan eh. Kasi kapag ang mindset mo ay maayos, yung tingin mo sa sarili mo ay okay na okay ka. Tingin mo sa sarili mo ay kayang-kaya mo. Yung feeling mo, feel good ka sa sarili mo, lalabas at lalabas yan. Makikita yan kung paano ka kumilos, di ba? Halatang-halata yan. Kadalasan, yung kakulangan ng self-confidence, yan minsan ang nagpipigil sa inyo sa mga gusto nyong gawin. Kapag sobrang mababa ang confidence mo, mahirap talaga. Manliliit yung pakiramdam mo. Pero kapag dinevelop mo yung self-confidence, ibang-iba ang aura na ipapakita mo sa lahat, diba? Sa ibang tao at sa mga lalaki rin. Kapag nakikita ng lalaki na, abay, napaka-astig naman nito. Yung word na astig, naging astig ka kasi nga confident ka sa sarili mo, diba? Siyempre, pag confident ka ay talagang tuwid kang maglakad. Hindi yung nakayuko ka, hindi yung parang umiiwas kang tumingin. Ganon kasi ang mga signs na kulang ka sa tiwala sa iyong sarili. Yung tipong nakayuko, yung umiiwas sa pagtumingin ay umiiwas ka, hindi ka makatingin ng diretso, at hindi ka rin nakakausap ng maayos kasi literal na nahihiya ka kasi wala kang tiwala sa sarili mo. So dapat yan ang i-boost mo yung confidence mo. O, di ba? So ayan po, ang number 2. Number 3, ito yung be direct in your communication. So alam nyo,
kapag kayo ay nakikipag-usap sa mga lalaki, dapat yung nauunawaan ng lalaki yung sinasabi mo. Kasi ang mga lalaki, ito talaga ang weakness ng boys eh. Yung hindi nila nagegets yung gusto nyong sabihin. Kaya minsan, iba ang pagkaintindi ng lalaki sa mga sinasabi nyo. Kaya ang gawin nyo kapag nakikipag-usap kayo sa boys or sa manliligaw mo, dapat literal ito na maging diretsahan yung pagsasabi mo. Kasi ang lalaki, laging nanghuhula yan eh. Kapag hindi niya naintindihan yung sinasabi mo, mag-iisip niyan, ano kaya ang ibig sabihin nun? Ano ba yun, di ba? Sa side ng mga boys, talagang hirap kami sa mga ganyang bagay. Yung iniiwan nyo kami na nanghuhula or pinag-iisipan kung ano ba yung gusto nyong tukuyin, di ba? Kaya bilang mga ladies, mga girls, kapag nakikipag-usap sa boys, literal na diretsahan yung mga binibitawan yung salita. Huwag yung marami kayong paikot-ikot, huwag yung magsasabi kayo ng mga salita na ang hirap intindihin, di ba? Kasi magkaiba tayo, mga babae at mga lalaki, sobrang magkaiba yan. May ipinapahiwatig ka sa lalaki, tapos hindi naman nagegets ng lalaki, hindi niya talaga maisip kung ano ba yung gusto mong sabihin, yung gusto mong ipahiwatig. Mahirap yon. So, dapat maging diretsahan. Literal na kapag kausap nyo ay boys, ay sabihin nyo na sa simpleng salita. O, di ba? Simpleng salita, yung alam nyo na maiintindihan ng mga boys. O, di ba? Kaya kapag ganyan, edi, mas maging attractive ka sa lalaki kasi nga, nagkakaintindihan na kayo. O, di ba? So, yan ang gawin nyo, ladies. Mas maging diretsahan sa usapan. Huwag paligoy-ligoy. Okay? Number 3. Number 4. Ito yung smile and make eye contact. Wow! Ito siguro ang pinakamadaling gawin. Yung ngumiti. O, di ba? Iba talaga ang dala kapag nakangiti ka at talagang sobrang attractive yan. Parang ang daling makipag-usap kapag ang babae ay palangiti. Di ba? Madaling i-approach yan. Ang ngiti, di ba? Ano yan eh? Contagious yan. Nakakahawa yan. Kaya kapag ikaw ay palangiti or ngumingiti ka, tignan mo yung paligid mo. Sadyang kapag yung mga tao na sa paligid mo rin ay napapangiti rin. Di ba? Mas madali pang ang ngumiti kaysa yung sumimangot, di ba? Nakakaganda pa at nababawasan pa ang wrinkles mo kaysa yung ikaw ay napakaseryoso, nakasimangot, naku, stress ang makikita sa mukha mo kapag ganyan at hindi ka magiging attractive pa. O, ganun yon. At ito pa, yung eye contact, medyo mas mahirap gawin ito. Itong eye contact na ito, medyo kailangan to ng practice at lakas ng loob din minsan kasi mahirap talagang mag-maintain ng eye contact, di ba? Lalong-lalo na kapag yung kausap mo ay talagang gustong-gusto mo, type na type mo, di ba? Talagang susuko yung mata mo, di ba? Unless na talagang super-duper oozing with confidence ka, bilib na bilib ang lalaki sa'yo kapag ganyan, na kaya mong i-maintain ang eye contact mo sa kanya, o di ba? Smile and eye contact, talagang maging ligawin ka ng mga boys. Totoo yan. Ngiti-ngiti naman dyan, ladies. So ayan po, ang number 4. Number 5, ito yung keep a sense of mystery. Ito yung gawin mo na medyo maging misteryoso ka, di ba? Yung mag-iwan ka ng mga information tungkol sa sarili mo, sa pagkatao mo na hindi pa alam ng lalaki or ng mga lalaki tungkol sa'yo. So, mga ganyang bagay, mas nagiging interesado ang lalaki na malaman ang mga yun. Kapag ganyan kasi, parang nagkakaroon yan ng challenge sa part ng lalaki kasi nga, marami pa siyang hindi nalalaman sa'yo. So yun ang nagpupush sa kanya para alamin kung ano pa ang mga bagay na yan. Kaya magpupursige yan at talagang ipupurso ka hanggang sa malaman niya kung ano yung mysterious side mo na yan, kung ano yung mga nakatago sa banga. O, di ba? So ayan po, ang number 5. Number 6, a sense of humor. Lahat yata tayo, babae man or lalaki, ay mas nakakadagdag talaga ng pogi points or ganda points kapag ikaw ay may natural na humor. Sabihin natin na hindi naman talaga yung literal na joker, pero at least alam mong sumabay sa mga biruan, di ba? Kapag may nag-crack-crack ng joke, tumawa ka, di ba? Huwag kang masyadong cold, huwag kang masyadong KJ sa mga ganyan. Kasi kapag ganyan, ipinapakita mo na maayos kang kasama, na ikaw ay marunong makihalubilo sa tao, o di ba? Yan ang isang bagay na
kapag nakita ng lalaki yan, ay na-attract siya sa'yo. So, mas maging ligawin ka kapag ganyan, di ba? Ayan ang isa sa mga gustong-gusto ng lalaki, yung kapag ikaw ay marunong sumabay sa mga tawanan. O, di ba? So, ayan po, ang number 6. Number 7, ito yung get a life. Ibig sabihin nito ay meron kang ibang buhay. Hindi yung kung trabaho lang, ay puro trabaho lang ang alam mo. Trabaho, bahay. Trabaho, bahay. Parang ganun lagi ang routine mo, di ba? So kapag nakikita o napapansin ng lalaki yan, parang hindi attractive, napakaseryoso ng buhay, parang napaka-boring, parang wala nang ibang ginagawa, kundi ayun, trabaho, bahay, bahay, trabaho, trabaho, bahay. Parang isang routine lang yan araw-araw. Huwag ganun. Dapat marunong kang lumabas sa iyong comfort zone, sa iyong shell. Magkaroon ng ibang buhay, di ba? Oh, kung nakikita ka ng lalaki na, uy, ayos to nakikita ka na lumalabas ka. Or kaya meron kang mga hobbies na ginagawa. O, di ba? Or mahilig ka rin gumala. Yung mga ganyan, mas attractive yan sa paningin ng lalaki. Kasi alam niya na, wow, kapag ito ay naging kami, o, di ba? Ang saya-saya lagi. Hindi boring ang mga moments nyo kapag ganon. Kasi nga, marami kang life outside of your work or sa mga ginagawa mo araw-araw. Hindi ko naman ipinagpipilitan kung talagang yan talaga ang pagkatao mo. Pero kung kaya mo nang gawin yan at hindi naman labag sa inyong kalooban, gawin mo para mas magiging ligawin ka ng mga boys. So ayan po, ang number 7. So, ayan po, ang mga gawin mo para mas maging kaakit-akit ka sa lalaki. Kapag ginawa mo yan ay siguradong mas maging ligawin ka kasi nga attracted sa'yo ang mga boys. So, ayan po. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.